tayo dun sa taas. Check natin yung valve session ng mga cold room 33 natin. Kasi hindi mo mababa yung temperature ng cold room natin. So tingnan natin dun kung may problema. So akyat muna tayo dito. Gapang muna tayo kasi pababa ng ceiling. Dito na rin sa taas. Tingnan natin yung valve session nya kasi parang may problema yata kasi hindi mo mababa yung temperature natin sa cold room. So yung cold room natin, dalawa yung fan nya, ECU1 at saka ECU2. So tingnan natin una yung ECU1, tingnan natin yung SLX nya, yung solenoid nya, solenoid valve nya. So tingnan natin kung gumagana. Kapang na naman tayo. Buhay ng operator. Ito yung buhay ng operator. So ayan, ito yung ECU1 nya. All goods naman. Kasi nag-yellow yung SLX nya. Okay, so sa kabila yun naman. So tayo sa kabila, gapang na naman tayo. Ito yung buhay ng repair operator. Repair technician na rin tayo. Ito kasi yung ECU2, no? Yung ECU2. So tingin pa lang natin, no? May sira na, oh. Hindi nag-yellow, no? Yung SLX natin may problema talaga. Kaya pala hindi mo ba yung temperature natin. You're a superhero. Yo, what's up mga kangkol? Magandang hapon sa inyo. So, dito tayo ngayon sa itaas mga kangkol, dito sa valve station ng cold room natin. Kasi yung temperature natin doon sa cold room hindi mo mababa, palaging stable na lang sa -10. So dito tayo ngayon sa itaas. Tinignan natin tong valve session dito. Chinik natin yung ECU1 doon. So dalawa kasi itong pan dito mga kangkol. So chinik natin doon sa isa. So good naman. So dito tayo sa ECU2. So nakita natin mga kangkol, itong SLX nya hindi nag-yellow. So ito pala ang problema. So malamang nagpapasing itong hot gas nya mga kangkol. Yung hot gas yung defrosting nya. Kasi hot gas yung gamit dito sa pagdi-defrost. So hindi natin, hindi siya nag-ice, hindi nag-yellow. So itong tinignan din natin tong ano nya, itong solenoid. Ginamitan natin ng magnetic tools, no? So nakita natin gumagana. So dito din sa sanction sa ano nya, liquid line station, dito liquid line station gumagana din, ginamitan natin ng magnetic tools. So diagnose natin dito mga kangkol,
isasara natin itong stop valve ng hot gas. Tingnan natin kung gagana, kung mag-yellow na ba to. Kasi diagnose natin ito mga kol, passing itong hot gas nya o pumapasok yung hot gas sa loob, so hindi makapenetrate yung lamig doon sa loob kasi nagpapasing. So try natin ito mga kangkol, i-close natin ito. So obserbahan natin kung mag-yellow itong ICLX natin. So close natin mga kangkol. So ito mga kangkol, no? I-close natin to. I-observe natin kung mag-yellow itong ICLX natin. Kung mag-yellow ito, ito yung problema, nagpapasing. So siguro hindi na nagpapasing ito. So itong ICLX natin hindi na gumagana. So pumapasok yung hot gas dito papunta doon sa loob sa evaporator. So i-close natin ito mga kangkol, no? Para hindi mapasukan ng hot gas. Malamang may sira na dito. So kailangan natin itong paklasin. So tingnan natin kung yung spring nya doon mga kangkol hindi na nag-close. So i-close muna natin itong valve para malaman natin. So yan na, close na mga kangkol. Galaw-galawin natin ito mga kangkol, baka nag-stack up siya. Antay-antayin lang natin konti kung mag-yellow na to. So hindi na gumagana yung ICLX natin mga kangkol, no? So okay naman yung solenoid nya. Tinis natin sa sa Danprop sa magnetic tools natin. So okay naman tong mga sunod yung magana. So dito ang problema mga kangkol sa loob. Siguro yung nag-stack up dito sa loob. So kailangan natin itong buksan, pero hindi muna ngayon mga kangkol kasi wala akong kasama. So walang nagbabantay doon sa baba. So gawin natin ito mga kangkol. So sinarado natin yung valve sa hot gas doon para hindi makapasok dito sa loob, no? So ayan yung ginawa natin. So kasi hindi natin ma-open ngayon mga kangkol kasi wala tayong kasama, no? So baka bukas o sa Monday ma-open natin to, ma-repair natin to. So ngayon i-close muna natin ito mga kangkol para hindi papasok yung hot gas. O pag magdi-defrost tayo, akyat na naman tayo dito mga kangkol at i-open natin yan. So ito lang muna yung first step natin mga kangkol, no? So update ko kayo mga kangkol pag in-open natin ito sa Monday siguro, ayan, pag na-repair natin ito.